2025. So, igwa na lang siya ki 250 na sabi mo na task force. And duman sa 250 at least nabawasan naman. So, pag babayad nindo, duman sa pampasweldo nagtaas so revenue. Kasi narumduman ko kayo ito, nagkaigwa na ki mga programa si Gov Glenda nin Basud para sa senior citizen, ano pa ito, boulder graba sa mga estudyante. So at least natawa niya ito kay mga oo. So natawa niya na ito kay mga asistensya haliman digdi sa revenue na dominakula lugod su laog. So ngunyan, pag ali na ni Gov Glenda, so data na ano yan, buminalik palan, ngunyan minaaraman na buminalik palan, so 500 plus na task force giraray tabi BM and mahiling na gari suminadit palugod so revenue na supposed to be expect na masustain na ito. Opo. So ano nangyari po BM? Actually, wala rin po kaming hand or aram tungkol duman kasi syempre it's a purely executive na discretion kung sisay o pera ang ilaag niya dyan. Na we only found out, naaraman mi lang naman po ito na araw po ulit ka to kadakula so task force during the budget hearing na. When they presented the budget, duman mi lang po naaraman na ang existing na task force ulit is araw ka to kadakul na numero. That's why they were asking for budget ulit for that number. So ito nga ni po susaro sa mga na discuss me during the budget na with that number, they kaya day nang kinikita ang quarry, especially na from what we've heard din na nagkaigwa pagpapundok ka mga ibang operator. So ibig sabihin, 'di ba, nagkaigwang suspension sa ibang operator and sabi ninda halos kalahati din. So nasuspend din na operator. So if valid sa pagsuspende, wala man problema po sa sanggunian kung if it is a valid suspension. However, ang tanong ngayon is that kung ganun karami yung membro kang task force and we do not know at that time, 'di ba? Kasi wala pa nga sa report kung magkano ang kinikita bulan-bulan, baka kaya nauuwi lang sa pambayad, no? And wala nang wala nang pampasiring sa programa. Correct. Duman sa quarry. Na BM kasi digdi po kasi bago na unambitan mo din na digdi po sa revenue sa quarry. Ano ba ang mga piga diyan? So ano ang exact na paano na kita nakakakuan ng revenue? Syempre, yaon na dyan sa mga penalties, may mga violations, sumalaog dyan, plus mga permits sa mga quarry operators, kung nailingtas, may suspension, kaya garo nagbaba, kasi may mga nasuspende, so syempre, mababa din so collection demand, plus, baka nagbaba naman din so mga violation, para ng mga violators, na implement na nin tama, kung baga, kaya nagbaba man so collection, pero dakulang question pa din ito na dakula nag 500 plus so mga mga green guardians po. Pwedeng hilingon ta din na nakatabang din gayod na dakulon so green guardians, although so sweldohan iyan, dakulang sweldo pa dakul ang bawas na pigsusweldo diyan, pero baka nakatabang na napugulan so mga mga violators. Dahil gulpi so nagbabantay, napugulan sa violators, nagbaba sa collection kasi dahil na nin violation. Other than that, ano pa ang mga collection na nakukuha sa quarry operation? Yes po, Ma'am Susan. Actually, yung penalties po is just a very small percentage of the income. So kung man po kita reliant to kasi mahirap man mag-rely ka to duman, ibig sabihin nag-anticipate kita ki penalty, ki violation, no? Ano so, ang pinakadakol? Yes po. Ang dakulang pultahi kang income na pagkakalkula ninda is meron baga po kitang ordinansa na nag-i-impose ki tax, ki fee per cubic. Diba? Kaya nga ni po sinda, actually, kaya po sinda may task force is bako dahil ilingon na kung may violation but to make sure na so cubic na declare nila na kinuha ninda is tama and per cubic igwa po iyan ang pigbabayadan sa probinsya and that's why if you are going to observe na if dakulon ang nag-aagi na mga nag-quarry or kung ano man na mga, di ba, quarry operators and mga naihiling ta dyan, ibig sabihin, per
cubic, may pigpapayadan niyan sa probinsya. Mm-mm. Kung dahol iyan, ibig sabihin dahol man ang income na dapat na nakukuha kang probinsya. 'Di ba? Sa yan ang report, point ma'am, na dyan. pig-sumiter sa Indo, sabi mo nakasubmit na sindakan quarry report, naingutuhan na ba kung pera ba ang mga quarry trucks na naglalaog lang dyan, para nailingtaman din kung tama man kasi kung babasihan tagayod na kadako lang mga nag-aaraging mga trucks digdi, bako gayod, kuya na dyan lang kita magbabase at tanganing mahiling ta, so naglaog na revenue kasi may mga receipt man iyan, di ba? Yes. Tama po yan. Well, although sa Ma'am Susan, I'll be very honest, di po ako makakasimbag ng kumbaga concrete and exact kasi syempre nasa jurisdiction man po yung kang chairman kang Committee on Environment. But if basehan ko lang po yung quarry na reports na tinao kang Martes, ang nakalag lang po kasi duman mismo computation ng income. Computation. So, so kumbaga monthly computation ng naging income. Di po duman naka-attach pa. I don't know if merong hawak sa chairman kang Committee on Environment kasi siya man po ang pina-certify ko. If palagay niya sa iyang pag-assess is already compliant duman sa pag-aagad niya. But I am not aware, which is supposedly nga dapat nakabangga ito duman sa kung pirang income pero sa cubic di ba pera gabos na iluwas pirang arog ka yan. So I cannot give you an exact details about it kasi wala akong document about it or information, but yun nga po ito, whether nagbaba or naglangkaw, ang point duman is that the number of the personnel is tama. Justifiable. Is it justifiable? Diba? Kasi kung nagbaba naman, why do we need, even if we want to help this mga well, good, kung nyaraon po iyan dyan gabos, tabang po yan sa inda, but we have to justify and at the same time balance, yung gastos sa operations, tapos dapat we have to make sure na may naglalaog man na income. Kasi kung diba, kung sa sarong negosyo, Ma'am Susan, di man pwede na nag-ooperate kita na para lang sa personnel ta. Dapat nag-operate kita kasi may income na nakukuha para may programa. Yes. Opo. Okay, balikan ko lang tabi BM So binilog baga after kang ining mga issues dyan sa quarry, naramdaman ko kay ito, nagbilog si former governor ni Tlanda ni sarong komite na ma-review, ma-assess sa gabos na mga quarry operators na naglalaog na ma-monitor kung pira dapat eksakto lang ang nang makukuha o makakwari dyan sa quarry sites. And I think ini ang na-approve man dyan sa probinsya during the time of former Glenda. So ining committee ba, existing pa ba ini until now? As with regards to that, I believe kung tama ang pagkakarumdum ko, kariniate niya po ito to an executive order. Hindi siya created. So yung team na ito was created to an EO. So I am not very aware po. Pero I think may ginagamit pa po ninda ito. Pero di ko lang alam kung ano yung composition ng unyan kasi syempre because of the new administration, I am not very sure. Kasi minsan ito nga sabi ko dapat tapos na EO din nagsusubmit din or nag-furnish din sa sanggunian para mas kabisado mi din ang gabos na mga action kang executive para at least mas arami. However, yun nga po, it was just through an executive order and I don't know, I'm not sure kung same composition sinda or same na mga tao kasi syempre iba naman baga, from what I've heard, iba na ngunya nang namumuno sa quarry. Okay. So ngunyan tabi BM. So with this concern, so what if the IPO ma-comply? Halimbawa, kung di po talaga totally ma-submit ining mga pinaghahagad kan sanggunian na yun na nga po, so beginning balance. So ano po mangyayari sa budget kan province kung mag-lapse na po yan? Well, insofar as the Sanggunian is concerned, sabi mi nga kaya nga po kami nag-ipa-extend pa
kasi kami po talaga nag-aasa, no? Mm. Na may isumiter man po yan para at least kami man sa parte me, bago kami magdesisyon, fully aware kami kang pagdedesisyonan me. Mm. And then, if yan po talaga daing masumiter, that will be subject sa discussion kang bilog na sanggunian. So, I don't wanna preempt, syempre, kasi syempre it's a collegial decision. So, magiging subject yan for discussion kang bilog na sanggunian. But we are still, sabi ko nga ni, ang bilog na sanggunian, bako lang po ang chairman kang Committee on Budget, but the whole sanggunian is still hoping na sana ma-consider po kang sa tuyang executive yan. Because sabi nga ni po kang iba man na pika-apot-apot ko, it's just a piece of paper na pwedeng ipreparar na para lang may idea ang sanggunian kung magkano na lang. And remember kasi, may monthly report naman na itinatao sa Commission on Audit. They can already base it from there na as of ganitong bulan, ganitong ito na lang yung pera ng Kapitolyo. So, we don't really see it as a very hard to do So, we're still hoping. We're still hoping. Okay, pirang ano po? Nakapag-comply naman kang quarry Yes po. reports. We're hoping na makapag-comply din naman. Baka next So, Tuesday. pirang ano yan po? Pirang Yes. ano yan? Pirang days ba yan? Months ba yan ang halato nindo bago mag-lapse yan? Well, kung sa lapse of, hindi naman siya lapse, but it's yung pag-reenactment. Yeah. Reenactment. 90 days. 90 days ang 90 halato. days from, Okay. Okay. from January man. So, ibig sabihin, katapusan kang Marso. April. End of This March, April. na pa, by April, April reenacted one. sa Reenactment. 2025. Okay. Apo. And then, so concern po kasi kanina, medyo nabanggit nga ni na baka daing nakakairo, daing kwarta, and so on and so